So for today's video guys, may ride out tayo ngayon and breakfast ride sa Santa Cruz, Laguna. Ako boss, yung sa quick shifter nagkaroon ng issue, ayaw gumana. And good morning everyone. So andito na tayo sa Triumph Green Hills. Nakita yung daming bikes. And papacheck natin yung quick shifter ng motor natin. Actually 8 months pa lang sa akin yung motor eh. So dapat pasok pa siya sa warranty. And kahit sa BGC ko binili yung motor, nabanggit ni Miss Yas ng Triumph Green Hills na okay lang naman daw na dito magpa-warranty. And I chose this Casa kasi syempre ito yung pinaka-direct na supplier ng Triumph sa buong Pilipinas I guess or buong Luzon. So yeah, ayun guys, check natin yung staple natin. Sana hindi major yung issue. Sana maayos agad or if not, then sana mapalitan agad yung quick shifter. Hindi masyadong aggressive pala. Ayun, nakausap ko na yung technician ng Triumph and check doon nila yung bike. Actually, kakagaling ko nga lang doon dito 2 weeks ago. Sabi ko nga sayang hindi pa sumabay yung kick shifter issue doon sa pakabit ko ng belly pan tsaka seat cowl. Pero check muna nila. Ayun, sine-check nila. Kita nyo dito. Kita nyo, sine-check nila lahat. Check nila lahat ng components kung may nakatanggal ba or what. Lalo sa quick shifter, tinan nila lang maayos kung may nasira ba. Pero wala eh. Actually, it's working first gear to second gear pero yung second to third yun ay nagfe-fail yung quick shifter. Check lahat ng electronics kung okay. Need kasi nila nung checklist, syempre nung electronics kung okay lahat. And then, after the electronics, kung may leaks ba yung oil, basta etc. Basta sinacheck rin nila yun kahit papakabit ka lang ng belly pan. Gaya nung last, mga previous videos ko. Di ba nagpakabit tayo yung belly pan tsaka seat cowl. Chineck rin na nila talaga lahat yun. Tapos after that, lalagay nila lahat ng findings nila. So ngayon, yung quick shifter, I guess yun yung magiging major finding talaga. Kasi okay naman yung bike eh, gumagana naman siya. Wala namang problem sa pag-shifting din, transmission, wala namang issue. Yung talagang quick shifter lang, which is yung maliit na ganun sa bike. Papakita ko yung picture, ang ganun ng quick shifter natin. Right here. Ayan, yan usually nagkaka-issue sa Triumph. Sabi nila more on sa, ano daw kasi yun eh, sa charge daw na binibigay or parang hindi match yung binibigay na electricity. Sorry hindi kasi ako mekaniko so hindi ko ma-explain fully kung ano nangyayari, bakit nagpe-fail yung quick shifter. Pero parang yun nga yung issue. Ayan, so sinecheck na nila yung Sir Triple gamit yung kanilang ECU reader or scanner. Actually, hindi ko alam kung ECU nakakonect yun, kung saan. And nakausap ko si Bossing and sabi niya talaga, nagkaka-issue talaga yung mga Street Triple na quick shifter, tsaka speed triple din, yung nga nabanggit ko. Hindi naman ako yung first na nangyari ng ganyan, may mga pinalitan na rin sila. And common issue talaga siya ng bike natin. Pero yun, pasok naman sa warranty yung bike natin. So, papalitan naman nila ng libre yun. Ang tanong na lang is sana, meron ng stock ng quick shifter ngayon para mapalitan na nila as early as today. Kasi kung hindi pa, kung order pa sila sa ibang bansa, that might take like 2 or 3 months. So, wala tayong quick shifter ng 2 or 3 months, which we can make do naman. Wala nang problema yun sa akin. Ayan, hello. So, ayan, nalaman yung issue ng kick shifter. Tama nga. Yung sa voltage yung nagka-problema. So, I guess, ito daw tong quick shifter natin. Dapat kasi 2.5 lang yung volts na tatanggap nito. Pero parang nag-over yata yung motor natin. Parang 2.7 yung pinadala. And yun yung nag-cause ng issue sa quick shifter. And also sa turn signals natin, nagkakaroon doon ng moisture tong left turn signal. So, pasok naman pare sa warranty ang dalawang yan. Ang problema lang natin ngayon is, yun nga, unfortunately, walang stock ng quick shifter ang Triumph. So, need pa nilang i-orderin sa Triumph UK. And gagawa muna sila syempre ng report para makapag-claim ng warranty. Pero wala naman doon tayong babayaran, thankfully. We need to wait 2 to 3 months, I guess, para dun sa parts. Pero sabi ko, inask ko kung pwede bang ipa-air freight na lang para mas mabilis. Tatanong daw niya para kung sakali, mabilis makuha yung quick shifter. And thank you kay Sir John sa pag-accommodate sa akin sa issue na to. And I'm still thankful for Triumph dahil ang ganda pa rin ng service nila kahit papaano. Kahit na may issue,
And I guess lahat naman ng brands nagkaka-issue. So, malaga yung aftermarket service nila kung maganda pa talaga. Boss, good morning. Boss, may appointment ako 8:30. Appointment po. Sir John, good morning po. Marlon po. Yes, sir. Hello po, Miss Yas. Ayan guys, 3 weeks later na and andito tayo ulit sa Triumph Green Hills. And andyan na daw yung quick shifter na in-order natin. Actually, akala ko aabot ng 2 to 3 months yung quick shifter pero swerte ako kasi 2 to 3 weeks pa lang andito na sa Pinas agad. Actually, wala, less than a week nga eh. Parang inask ko agad ni Miss Yas, yung CRM ng Triumph Green Hills, kung what time and what day daw ko papaschedule para sa reinstallation ng quick shifter natin. And ayun nga, sabi ko Saturday, so we're back here na at Triumph Green Hills. So, makikita nyo, later i-inspect na nila yung bike. Tapos, after inspection, syempre i-reinstall na nila yung quick shifter. Ayan, chine-check na nila yung bike ulit. Check nila kung may mga issue, syempre. Lagi naman ganyan yung Triumph. Pag merong kang papa-install or papa-service ka, check na talaga lahat para kung may pwedeng i-claim sa warranty, i-claim. Or pag may need palitan, papalitan nila. Ayan, so, ayan na si Stripol. Kita nyo, tinanggal nila yung tangke. So, medyo hassle pa lang pagpalit ng quick shifter nito kasi ito yung old quick shifter unit. Medyo hassle pala siya kasi need pang taas talaga yung tangke kasi dyan yata nakakonekta yung mga wire sa ECU. So, talagang tinanggal pa nila yung tangke. Kita mo, tinanggal nila lahat kahit yung fairing sa harap, yung parang naka-usli dito. Dito sila. Ayan. Battery, yung tangke, fairings, seat cowl, upuan. So, kita nyo, ito yung pinaka-raw na itsura ni Stripol without the tank. So, ang natirang fairing na lang is ito na lang. Actually, ni-scan nila sa ECU if you check here. Oh. Kita nyo, may nakakonekta sa laptop yan. Kaya ayoko lumapit kasi baka mamaya magalaw ko, baka may nire-reinstall sila dun sa mismong ECU natin. Kasi usually, mga ganyang quick shifter, kailangan nilang i-adapt sa ECU yan para mag-fit dun sa motor or para yung mismong serial number and ibang details sa motor mag-match dun sa quick shifter. And guys, balik tayo pagka tapos na yung bike and sabihin ko sa inyo yung process ng warranty and also kung magkano yung gagastusin. Yun, bali tapos na yung bike natin. So makikita nyo, bago na tong quick shifter natin, yung buong quick shifter rod yung pinalitan nila. So kasama tong buong to. Hindi lang siya yung parang unit na to. And kita nyo, bilis lang ng ginawa. Kaso medyo makomplikado pala kasi need mantaas yung tangke. Tapos tatanggalin pa lahat ng fairings para lang maabot nila yung quick shifter. And then for our right turn signal, yeah, I actually don't notice it pero pinalitan na nila to. Ayan, bagong-bago siya. And guys, test muna natin kung kamusta yung performance ng quick shifter natin and okay na ba lahat. Okay, we're back, quick shifter. Okay. Parang mas matik quick shifter ngayon. Wow! I think it's much smoother right now kaysa dati. Okay, try natin ulit dito. Grabe. Smooth, grabe. Oh? Oh? Grabe. Guys, let me say, nung nagpa-warranty ako nung quick shifter, wala na ako pinirmahan na kahit na ano. Sobrang ano talaga. Sobrang seamless talaga nung transaction. Actually, I don't really call it a transaction kasi wala naman akong binayaran eh. Pinenta ko lang yung bike ko doon, wala akong dinala, wala akong inanong kahit na ano. Kaya grabe, sobrang hindi ako makapaniwala sa service ng Triumph. Kasi guys, I'm telling you, hindi ganito kadaling kumuha ng warranty sa ibang mga brand ah. Pero dahil Triumph is, gaya ng lagi ko sinasabi, premium brand,
napakadaling kumuha ng warranty. Wala nang pipirmahan, wala nang kahit na ano pala. Akala ko nung una actually pipirmahan pa after, wala. So sila nang bahala sa lahat, dadalhin mo lang yung motor. Galing. Applause, Triumph, applause. Grabe, kudos. Grabe, mas smooth talaga yung quick shifter ngayon guys kaysa dati. Nabalitaan ako parang version 2 na daw yata tong quick shifter na to eh. Hindi siya yung quick shifter na stock ng mga street triple. Nasmenya na tayo. Pwede natin i-try yung quick shifter unti-unti dito papuntang SLEX. Daming sakyan ha. Okay, so SLEX na to. After nun tol, we can try. Akala ko makapag-try tayo agad pero ang daming sasakyan eh. Okay, let's try. First gear. Second, okay. Second to third. Okay. Third to fourth. Okay. Fourth to fifth gear. Okay. Finally, 56 gear. Okay. Smooth siya guys. Walang problema. Gaya na nabanggit ko, parang smoother pa siya ngayon kaysa dun sa dating quick shifter ko. Baba tayo ng gear. 6 to 5th, 5th to 4th, 4th to 3, 3rd to 2nd, 2nd to 1st. Yeah, it's smooth. Grabe, sarap. So all good na tong quick shifter natin guys. Hopefully di na ulit mangyari yung nangyari na fault sa quick shifter natin, kasi version 2 naman na to. And again, if you've stayed until this part of the video, maraming salamat guys. So sana na-enlighten ko kayo kung paano magpa-claim ng warranty sa Triumph and gaano kadali ang pa-claim ng warranty. And if may question kayo guys sa warranty o sa Triumph brand as a whole, put it down in the comment section below. Sagutin ko lahat ng questions na yan. Kung di kaya ng powers ko, well, i-inquire natin yan sa Triumph Green Hills. So ayun lang guys, maraming salamat. Kita nyo umuulan na. Mukhang naabutan ako ng ulan at wala akong kapote. Pero ayun guys, maraming salamat sa panonood. As always, see you in the next vlog. Motolon out. Bye. Lakas ng ulan.